Eksodo Kapitulo 25. Ang handog para sa tabernakulo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y magdala sa akin ng isang handog, ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto, at pilak, at tanso. At kayong bughaw, kulay ube, at pula, at lino at balahibo ng kambing. At mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasiya. Langis sa ilawan, mga espisya sa langis na pangpahid, at sa mabangong pangsoob. Mga batong onyx, at mga batong pangkalupkop sa ephod, at sa pectoral. Ang layunin ng tabernakulo. At kanilang ay gawa ako ng isang santuaryo, upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan ni Yaon ay gayon ninyo gagawin. Ang kaban ng tipan. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasiya, na may 2 sikot kalahati ang haba ni Yaon, at may 1 sikot kalahati ang luwang ni Yaon, at may 1 sikot kalahati ang taas ni Yaon. At iyong babalutin ng tag-anes na ginto, sa loob at sa labas ay iyong babalutin, at igagawa mo sa ibabaw ng isang kornise sa palibot. At ipagbubugo mo ng 4 na argolyang ginto, at ipaglalagay mo sa 4 na paa ni Yaon, at 2 argolya ang mapapasa isang tagiliran ni Yaon, at 2 argolya sa kabilang tagiliran ni Yaon. At gagawa ka ng mga panggan na kahoy na akasiya at iyong babalutin ng ginto. At iyong isusuot ang mga pangga sa loob ng mga argolya, sa mga tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban. Ang mga pangga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. At iyong isisilid sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patoto na aking ibibigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa, na tag-anes na ginto, na may 2 sikot kalahati ang haba ni Yaon, at may 1 sikot kalahati ang luwang ni Yaon. At gagawa ka ng 2 kerubong ginto, na yari sa pamakpok iyong gagawin, sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 kerubin sa isang dulo, at ang 1 kerubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo ni Yaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa, ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap, sa dakong luklukan ng awa ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban, ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patoto, na aking ibibigay sa iyo. At di ay makikipagkita ako sa iyo, at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng 2 kerubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patoto, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Ang mesa ng tinapay ng harapan. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasiya, na may 2 siko ang haba ni Yaon, at 1 siko ang luwang ni Yaon, at 1 sikot kalahati ang taas ni Yaon. At iyong babalutin ng tag-anes na ginto, at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo ng isang gilid na may 1 palad ng kamay ang luwang sa palibot, at igagawa mo ng isang kornisang ginto ang palibot ng gilid ni Yaon. At igagawa mo ng 4 na argolyang ginto, at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa ni Yaon. Malalapit sa gilid ang mga argolya, sa daraanan ng mga pangga, upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pangga na kahoy na akasiya, at iyong babalutin ng ginto, upang ang dulang ay madala ng mga Yaon. At gagawa ka ng mga pinggan ni Yaon, at ng mga kutsara ni Yaon, at ng mga kopa ni Yaon, at ng mga tasa ni Yaon na pagbubuhusan, na iyong gagawing tag-anes na ginto. At ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. Ang gintong kandelabra. At gagawa ka ng isang kandelerong tag-anes na ginto, yari sa pamakpok gagawin mo ang kandelero, ang tantungan ni Yaon, at ang haligi ni Yaon, ang mga kopa ni Yaon, ang mga globito ni Yaon at ang mga bulaklak ni Yaon ay mga kaputol.
At magkakaroon ng 6 na sanggang lumalabas sa mga tagiliran ni Yaon, 3 sanga ng kandelero ay sa isang tagiliran ni Yaon, at ang 3 sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran ni Yaon. At magkakaroon ng 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, isang globito at isang bulaklak, at 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, isang globito at isang bulaklak, at gayon sa 6 na sanggang lumalabas sa kandelero. At sa haligi ng kandelero ay magkakaroon ng 4 na kopang anyong bulaklak ng almendro, 10 ng mga globito ni Yaon, at ng mga bulaklak ni Yaon. At magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga, at isang globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol ni Yaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sanggang nalalabi ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandelero. Ang magiging mga globito at mga sanga ni Yaon ay kaputol, kabuuan ni Yaon ay isa lamang putol na yari sa pamakpok, na tag-anas na ginto. At igagawa mo ng kanyang mga ilawan, na 7, at kanilang sisindihan ang mga ilawan ni Yaon, upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandelero. At ang magiging mga gunting at mga pinggan ni Yaon ay tag-anas na ginto. Isang talentong tag-anas na ginto gagawin, 10 ng lahat ng kasangkapang ito. At ingatan mo, na iyong gawin ayon sa anyo ng mga Yaon na ipinakita sa iyo sa bundok.